may ganyo amin dito po babaen ti programa tiyo nga sika ken tilinteg. Madama po ti pa nakaiset na belang dito nag-stick ka na po dito UBS ti computer tayo isa nga medyo something sige na may pastrek itinete ka dito at guest tayo po ni Attorney Kidris Castro. Kaya't okay na? Ay, plaster mo lang sa Jai. So, padaanan niya po dito nga portion, interaction na portion ti programa tayo. Because ma-importante nga maamuan tayo po dito aglalo ka dati po nga makita trabaho aglalo pa ka digiti gwardya ken dadumapay nga maamuan tayo po digiti kalimtegan tayo tadi digiti gwardya no apang isuda po ti kangkang ronan nga malakamat dito at dadami na po digiti may dandanon nga sentiments digitoy ti nababanga swelduda awan ti SSS da PhilHealth ken dadumapay kasano iti paningidanon tayo digitoy manipod kariti employer tayo tapno maited digitoy nga benepisyo para kada tayo social security system na wenno ti SSS nga kunada kaya't amin dito po ket malakamat ay ti malem parit isa bali param ti programa ti okay na okay da kanon na po iti mayat kanon iti G-meet tayo with our guest attorney. Good afternoon. Ano na medyo mawatan. Hello attorney. Ay, rimar pelaeng. Madamdama ka no gaya, rimar labiit. Dakalo nang napanan na. Okay, padaanan niya po dito nga portion na ti programa tiyo. Dala ka no napanan nabiit ni attorney. Siguro bisimet laeng nga po. Ang amin na po iso nakit nagbalin niya suki tayo itiliato nga programa kada Domingo. Nga iso na po ti kankanayon niya masang ili tayo para itiliato nga programa. Alas 2:28 adadan dati komersyal nga idanon mo tapno di kastaget agderdiretso titon nga may danon ti programa tayo ni dadanto pa ti komersyal mo ipelpel mo pagpagisan to. Yes, attorney, good afternoon. Good afternoon. Live na po tayo sa programa po nating Sika Ken Tilinteg. Pasta kenta tapno kablaw pa lang ni attorney. Attorney, good afternoon. Attorney, good afternoon. Hello? Hello, attorney. Ato na po dito ibang padpadaan dito programa tayo. Nag-stick summit dito signal na. Ay tineto yung kanito. At alas 2:29 ti programa tayo po. And Kim, okay na? Attorney, good afternoon. Hello, attorney. You're already up po di signal na. Baka nagawamit ti signal na ijay Ayanda. Ajay Marcos, Ilocos Norte. And hello, attorney. Hello. Alas 2:29 kakilyan tinetoy malem. Okay, mayatin. Hello, attorney. Good afternoon. Hello. Hanamangeg. Hangarumar. Attorney, good afternoon. Naka-off socket yung mic tayo. Madirumar. Tama nita. Baka ito. Okay na. Lang mangika di boses kon. Boses na. Yes, Attorney, good afternoon. Yes sir, good afternoon. So, yaman kami ba din kadin kabundaway nga ni pa-IT tumutoy biya nga mangited ba din ti simple na alis of dalo nga para kadagiti benefit of our kakailian. So, today
we know for a fact that in the past week, ah yung nakikita nating issue ay yung mga security guards na nag-report sa isang station na binabanggit ang tungkol sa kanilang mga benepisyo. So ngayon, we take this opportunity na hindi naman, gusto na lang nating liwanagin, okay, kung ano ba talaga yung mga karapatan ng ating mga security guards, okay, under our labor code. So actually, meron na tayong batas tungkol dyan, which is yung uh, initially that is Republic Act 5487 na noon pang 1969 during the time of our President Marcos na to regulate the organization and operation of private detective, watchmen, or security guard agencies. So luma na tong batas. But then again, yung latest natin, okay, which is the Department Order number 150, series of 2016, or the popularly known as DO 150-16, which revised the guidelines on the governing of employment and working conditions of security guards and other private security personnel, okay, in the private security industry. But then again, pag sinabi nating ano kasi, security guards, more often than not, they are governed by private entities. So they are covered by the labor code. Kaya lang in addition lang dyan yung etong tinatawag nating RA 5487 and DO number 150 series of 2016. So yun lang yung nadadagdag. So along the line na magdi-discuss tayo, mapapansin ninyo bakit naman yung sinasabi ni attorney tungkol naman sa labor code. So then again, as just like what I've told a while ago, na yung ating mga yung ating mga security guards are private, okay, employees covered by the labor code. Yun. Okay, so yun nga yung nakita ko, it's so saddened na merong mga ganitong pangyayari na yung ating mga kasamahang manggagawa ay in particular our security guards are sila yung issue last week pertaining sa hindi pagbibigay ng tamang sahod, pasahod sa kanila. So ngayon, aalamin natin ano ba talaga dapat ang mga tinatanggap ng isang pribadong empleyado under the labor code, particularly our security guards. And one thing more, another thing also is that we will also learn about the employee benefits. What are the allowable salary deductions? Okay, when they are employed, di ba? Meron kasing mga deduction, minsan pinag-aawayan din yan. Bakit wala na akong natatanggap sa aking sahod? So, bakit, ang tanong kasi natin dyan, kailan ba kasi masasabing yung ating mga employer ay authorized to deduct from our payslip? Okay? So, yun, tingnan natin ngayon. So, siyempre tayo naman, before we discuss about the law, we try to look on the ano ba talaga yung background natin so far as to our security guards. So ngayon, when you talk about security guards, ano na yan eh, commonly present. It's either in the private or government offices, including yung mga schools, meron na tayong mga commercial establishments, and even residential areas. So, yun. Ano nga eh, may mga kwentong mga sekyo na naging abogado. Like for example, yung si, pangalan nito, if I remember it right, parang Roy Lawagan na sa Baguio, na from being a security guard, okay, naging abogado siya, Attorney Roy Luwagan. So shout out sa iyo. Di kita kilala pero na ano lang ako, na amaze ako with your story na imagine mo na despite the fact na hindi naman nating kasi I also nakakaano rin. Wag tayong shall we say, wag tayong magtago. Yung mga iba kasi nating kasamahan, pag sinabi nating security guard, parang wala
lang, taga-bantay, gano'n. So parang wala silang, all we thought is that nilalahat natin na eto wala silang, na no choice ka sa sa trabaho, so ang ending mo sa pagiging security guard kasi sa tingin ng iba parang walang ah ano ba yung hindi, I cannot express kasi I do not want to tell that word. Okay, kasi makaramihan, lalo na sa government offices, shall we say, may mga tao talagang sadyang ang taas ng tingin sa sarili na palibhasa yung mga kasama nilang security guards are governed by an agency, parang hawak nila sa leeg yung kanilang buhay. So, na lahat ng kanilang iuutos, kahit hindi na rin tama, na it's not in line with their duty or their work or their duties and responsibilities, ako, pinapagawa nila. So, ngayon, alamin natin ah, ano ba talaga dapat ang practice ng ating mga security guards. Okay, so as a government employee, Based it's on always this the definition of the the responsibilities of security guard, a security guard shall watch, secure the property of a person, firm or establishment with whom he or she uh, agency has a contract for security services. Private security guard, company guard, and government guard. Okay. So may set classification na private and or government guard, abogado. The same no kwati okay. category na dito eh. Actually, sir, ang what only spells the difference is actually who are who is their employer. Okay? Mhm. Kung halimbawa yung they are employed through and receiving salary from the government directly, so they are government employees but acting as a security guard. But Mhm. if they are receiving, okay, their salary from a private security agency, so they are a private employee that is governed by the labor code. Okay, so yun ang difference. So binabasa ko nga inaral ko rin tungkol sa ating mga ating mga security guards, and according daw sa records ng PNP, there are approximately 500,000 licensed private security guards in the country. So Mhm. I cannot imagine that they even outnumber our 130 strong armed forces of the Philippines and the PNP combined. Okay, 130,000 na, ay hindi pala, 130,000. Okay, na, tama, when you combine armed forces and PNP of less than 160,000 personnel, mas marami pa sila. So, ang ano naman natin dito is that we will try to explore we will try to explain also what are their rights. Kasi kung titingnan mo ngayon, 'di ba, they are although shall we say nakakapanlumong isipin that these security guards put their lives and limbs on the line in the performance of their duties, they are sadly often underpaid and deprived of the benefits that private employees are entitled to under the law, and to promote, of course, the welfare of these unsung guardians of persons and properties. So, yun. Tama. Pag ano siguro, hindi naman, our point only, okay, in discussing this topic today is to, para lang gisingin naman natin yung ating mga employers, and some of them of them are actually uh, yung principal sa kanilang kasi ang ating setup kasi when you talk about security guard, sir, ang setup kasi yan, ang employee-employer relationship is between the contractor, yung ating security agency, and yung ating mga security guard. So, halimbawa, si X security agency, okay, so si security guard, employed siya na X security agency.
Pero si ex-security agency will enter into a security agreement with a principal, okay, which is yung uh, who will seek the service of a security agency. Like for example, in our case, di ba, we are a bank. So, kailangan, yung mga guards namin are not employees of the bank. They are Mm. employed by a private security agency. So, yon. Ngayon, ang tanong natin, okay, yung ano, sino ngayon ang uh, kanino ngayon empleyado ang mga gwardiya namin sa bangko. So they are employed by the okay, security service contractor or yung security agency. Okay, kaya minsan, 'di ba, kung may mga issues regarding that security guard, hindi ka dediretso sa bangko. Okay, sabihin mo siguro sa principal yung concern mo. Okay, and then yung principal na yung magsasabi sa security agency regarding that issue, regarding sa security guard na yan. So ngayon, kaya tama naman when I look into the ating uh, narinig, yung last time na nagreklamo ng mga security guards regarding sa kanilang hindi natatanggap na benepisyo. So, we do not want also to happen yung gaya ng latest decision ng Supreme Court. I do not know Mm-mm. if it reached Supreme Court. Yung sa Davao na that 12 security guards in Davao received 1 million after winning a case versus their employer. So, syempre, winning kasi yung nakalagay doon, winning their case, okay, against their employer. So, nung binasa ko, all I thought is that they were uh, awarded damages and the like. But then again, pag titingnan mo naman, binigay lang yung kanilang mga benepisyo na hindi nila natanggap. But basically, if you look at it, hindi yun panalo eh. Kasi naistorbo pa sila sa pag-file ng case in court. Okay? Or shall we say, pag hindi nakarating sa court, sa labor arbiter, or sa NLRC, National Labor Relations Commission. O, di ba? So, they were also, nasayang yung kanilang oras. In the end pala, yung decision, o tingnan mo, ibibigay din ng gobyerno yan sa kanila. So, ikaw naman na employer, do you want that thing to happen? Kasi isipin mo lagi, when you are an employer, um, as much as you want to earn, okay, okay for your company, okay, or your security agency, gusto mong ma-earn. But then again, you also have to care for your people. Kasi sino ba naman nagtatrabaho sa yung security agency kundi yung mga security guards, di ba? So, yun ang gusto ko lang iparating. But then, and one thing more also is that the law does not also tolerate yung mga ganyang klaseng pang-aabuso. Okay, so yun. The law does not tolerate those kinds of abuses. So it really hurts me. And one thing more, ano to personal, personal view. When you look into the figures also, it is saddened na despite the fact na meron na tayo na 'di ba merong pinopromote na wala uh, tapusin ang contractualization, end of Mm-mm. contractualization Mm-mm. sa gobyerno, sa labor, 'di ba? Kasi merong mga private practice na and kasali diyan yung ating mga security guards. But then again, most of the guards of the government, 'di ba? Sila naman yung most of the guards of the government, sila naman yung contractual staff. Mm-mm. Usually, that Okay, is the so, status of employment. Like ito yung security guards. mm, Contractual lang. mm, yes sir. Pero when you are in a particular security agency, your relationship, yung sinasabi natin na uh, although the agency is in a contract with a principal kasi yung tawag, yung sa commercial establishment kung saan
dineploy yung kanilang security guards. So yun ang tawag is principal. Ngayon, yung service contractor is yung security agency is the service contractor or the service provider. Ngayon, yung security guard yun ang kanyang employee. Ang tanong natin, 'di ba, ano ba ang relasyon, ang tanong natin, is there a meron bang possibility ng isang security guard ay maging permanent? The answer is yes. Kasi they are also governed by the labor code. Okay, yun ang gusto nating liwanagin. Mm-mm. Although, yung kanilang employer entered into a contract to a particular commercial establishment, pero that's only between the commercial establishment and the security agency. Iba yung relationship nila eh. Okay? So, they entered into contract between them. Pero yung kanyang security guard, okay, at yung kanyang employer, which is the security agency, they entered into an employment contract. Mm-mm. So, yung ating employment contract na yan is public, ano yan eh, uh, it is impressed with public interest. Kaya yung point natin dyan, same din na covered sila ng labor code. So, 'di ba sa labor code natin, there generally speaking, as a general rule, after the expiration of the 6-month period, magiging permanent ka na. So, yun. So, if there is no, okay, there is no reason naman na, or the probationary employee like a security guard did not receive any negative, okay, or there is no reason from the employer na downside from the role, so definitely yung ating security guard will later on be getting a permanent position as security guard, ganun yun. So yun din ang ating or for example, yung employer after 6 months, hindi naman wala naman siyang ini-inform na permanent na or but tinuloy-tuloy niya yung employment ng security guard na yan. So yung security guard na yan will definitely become permanent employee of that security agency. Okay, so Mm-mm. yun. Okay, attorney, ang tanong ko ngayon in regarding panagpermanent peda iti trabaho as security guard of a security company after a period of 6 months. So kahit na kadi nga sawen nya sada lang may kan iti SSS, pag-ibig and other benefits after nga makapag-regular da for a period of more than 6 months. Actually, yung natin, requirement ng batas, dapat upon employment, di ba? Uh, Upon employment, upon resumption, okay, of employment, dapat doon na nag-start na yung kanilang mga benefits. Okay, so yun, unless they are entered into a uh, contract, okay? They are contractual in nature. Kasi may mga meron ka talagang magagaling service na mga ibang employer na ginagawa ng talaga ng paraan na uh, hindi ko naman sabihin na na, kasi we are not also forbidden to enter into an employment contract with an employee kung yun ang gusto niya, na hindi siya magiging uh, bound by employment. Gusto lang niya contract na yung period lang ng kanyang serbisyo is within a period of 6 months. After that, gusto niyang it's up for him to continue it or not. But basically, under the law, dapat upon assumption of your service, nag-start na rin matatanggap yung kanyang mga benepisyong ganyan. Okay, which include yung sinabi nyo nga pong yan, yung mga pagtanggap ng kanilang okay, ililistahan na lang natin, yung isa-isahin natin yung kanilang benefits that are included in our labor law. Unang-una dyan mm-mm. is meron silang SSS, okay, which is their government, it is a government mandated insurance program.
So yan, meron silang SSS. Dapat meron din silang PhilHealth, okay, for their medical and hospitalization benefits. Meron din silang yung pag-ibig, di ba? Okay, hindi yung pag-ibig na pagmamahalan. Baka And naman kahit iba na yung mahanap kadingasawen nila. attorney nga in giving these Yeah. benefits, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, maibawas ba ka rin sweldo da or must be part of the contract nga adda iti basic pay da other than SSS, PhilHealth, and Pag-ibig no kwa? Actually merong ano yan eh, employee-employer shares eh. Meron yan. Okay. So if I remember it right, meron din silang table diyan eh depending upon the salary that employees private employees receiving. So meron silang ano yan, tawag nito yung uh, meron silang range ng kanilang tatanggapin. So like for example, yung current contribution is based on 12% like sa SSS, 12% of the employee's salary will Mm. be 12% of the employee's monthly salary and will be deducted from the employee, and the employer's contribution of 7.37 will be deducted of course from the employer, parang ganun. And the same is true with PhilHealth and Pag-ibig. So meron ng mga yan. And of course, that does not preclude receiving the what we call 13-month pay. Okay, Mhm. meron din silang we are also provided what we call vacation and sick leave. Meron mga vacation and sick leave din ang mga ating mga private, okay, employees, And for a particularly year, we are also manong aldaw, di considered. maited kanya da nga for vacation and sick leave. No vacation and Okay, sick leave, kahit na nga sa wen, entitled dalat ta iti sweldo or maited ka nakuha da nga pribilehyo dito tapno ag bakasyon but without salary. okay, so meron kasi tayong service incentive leave na 5 days given in a year na required na ibibigay yan ng employer. So otherwise, if that will not be consumed, okay, that can be monetized. Okay, Okay. so yun naman ang benefit nila. So that is their 5 days paid vacation leave. So yung ano naman as I as far as I can remember, service incentive leave yun. Eh Mhm. na binibigay ng isang kumpanya. But then again, gaya nga ng sabi ko, the private employers can give more, okay, of what is required by the law. Okay, that is one way of showing your care also to your employees. Kasi, di ba, yung mga empleyado mo, they are the most important asset of an organization. Sino ba naman magtatrabaho kundi mga empleyado? Tao yan. Okay, so yun ang sa tingin ko. Okay, I do not know for the others. But then again, one thing that I want to point out here is that Mm-mm. dapat kung ano yung minamandato ng batas, yun ang sanang ibigay. Okay, yun lang naman yun eh. Hindi naman, kung you cannot provide more than what the law requires, at least you have to comply what is being required by the law. Okay, so we also have what we call mga maternity leave and paternity leave. Okay, so yung ating nag-increase na nga yung maternity leave for women kasi yun nga nilalaban din. Kaya si March is Women's Month. Yun ang nilalaban nila before na dapat dagdagan daw yung maternity leave. So ngayon, meron na 105 days. Okay, so that Mm. is being that is a paid leave na kinakarry na ng SSS. So we also have yung ating paternity leave para sa ating mga kalalakihan, para sa kanilang legal na asawa. So clarification din. Para lang Mhm. sa legal na asawa, baka mamaya may kabit ka tapos hingi ka ng paternity leave. Hindi yung pwede kasi yung ating paternity leave, okay, that is only applicable to your, okay, legal wife, okay? Legal, tama. So yung legal, if you are legally married, okay, Mhm. yung para lang sa wife mo na you are legally married.
They are also provided for retirement benefits. Dami palang binibigay. So we also special leave benefits. So, in conclusion, yung ating mga employer, dapat ang isipin nila, employee benefits are part of any workplace. Okay, that they have to spend too also. And yeah, they have to give them fair compensation and treat them fairly. Kasi it's not because it is required by law or in compliance with our law, but then again, yung bottom line din dyan is that, diba, providing them, okay, the right benefits would also inspire them to contribute more to your company. Diba? So, yun na lang dapat ang kanilang isipin. Kasi, at the end of the day, what have you done, okay, will reflect also your performance. So, ganun din, kahit sa negosyo, sabihin man natin na kung binigay mo ng gusto, ayan, gaya ng latest na news, di ba? Yung nabasa mo yun, sir, regarding sa isang 12 grupo ng security guards in Davao, wherein the employer, okay, was required to pay, okay, more than 1 million. To be exact, 1,995,928.27 worth of money claims. Okay, that was in 2022. So, ngayon, ang punto lang naman natin dito, bakit antayin mo pa na yung mangyari yung ganitong pagkakataon na nirereklamo ka rather than binigay mo na? Kasi unang-una, masisira pa yung pangalan ng iyong company. Ba, lalo ngayon, very na yung tao sa ating social media. So pag natatanggap nila yung mga information na yan, sa US, pag ganito yung nakikita na ng mga tao na news, nako, ang ending dyan, they might also, ang tawag doon, yung uh, sasabotahin nila yung ano mo, yung company mo. Hindi na nila yan ipapatronize. So that's the power of social media. So kaya lang kasi dito sa Pilipinas, okay, so mapagpatawad tayo. So kaya siguro yung mga ito nagibibigyan ng second chance yung mga mapang-abusong mga employer. But then again, just like what I've said, wag nang pahintayin na umabot sa ganung level na korte pa ang magde-decide regarding sa inyong uh, misunderstanding na pwede namang dumaan sana sa yung grievance committee na doon na level, okay, sa pag-provide ng ganyang mga klaseng benepisyo para sa ating mga empleyado. Mhm. And idanon ko man lang dito may isang reaksyon dito apo abogado. Ngayon may ipanggip ti Christmas bonus. Di Christmas bonus ko ket kaibatugan kadinukwa iti may nga bulan nga sweldo kunan namit dito apo abogado. Hindi, kasi yung term kasi na Christmas bonus, sir, that, uh, as far as I can remember, that's referring to our 13-month pay. Okay, yan yung 13-month pay. Unless the company provided another, okay, that already became a company Mm. practice. Okay, so like for example, yung company na yan, dati nang nagbibigay ng ganyang benepisyo. Alam mo, pag binibigay mo na yan and it became a company practice, so yung company practice na yan na pamimigay mo ng like for example, tinawag mo ang Christmas bonus in the amount of 5,000. So yearly na yan, binibigay mo. Okay? Hindi, it's not because of the performance of the company, but rather because it became a company practice na namimigay ka ng ganon, ibibigay mo na yan monthly, ay annually. Okay? Kasi iba naman Mhm. yung mga sinasabing other bonuses na it depends upon your performance kasi mataas ngayon, itataas, the following year, ibababa. So yon, it does not comply with the term company practice kasi nga paiba-iba. Kaya lang kung yung company mo yearly nang namimigay ng uh,
halimbawa, ang tawag niya is Christmas giveaways na 5,000 monthly, annually. So if that already became a company practice, or it has been done, it has been a practice for a period of more than 3 years, dapat yung company na yan, binibigay na yan lagi. Pero yung tanong niya na it is equivalent to 1 year, 1 month salary, I think what he is referring to is the 13-month pay. So tama naman siya, yung 1 month salary. Okay. Next question, reaction pala ito. May kadwa nga ni i-text kanya ay kanya tayo. Itiliya to yung programa tayo. Attorney, entitled dak no kwan, no awon pa 6 months ko iti Christmas bonus me. Kuna namit dito eh. Okay, so dito yung Christmas bonus. That was only the term being used by a particular department or office. Pero if you are referring to our 13-month pay, prorata yan, pwede kang tumanggap. As far as I can remember, it should not be less than 3 months. Yata yung requirement doon, na it should not be less than 3 months for you to be able to receive that. Okay, so it's prorata. So depende sa ilang months kang nagserbisyo dyan sa company na yan. So like for example, yung ano mo is basic salary mo is 12,000. So you work for only 3 months. So 3/12. So that would be ilan na 3/12. Tama ba? 3,000. 1/4 yun. O yun yung matatanggap mo. Okay, for as an equivalent to your 13-month pay na tinatawag mong Christmas bonus. Okay, attorney, adapay may isang sa lutsod, may panggap iti dito nga incentive iti empleyado, yung dinamit ibaga no guardia dito weno saan. Ngem idanong teto man madamdama po abogado dito nga question na ti may sapay nga texter tayo. Kalpasan man pa dito palagip tayo, mani pa dito technical studio please. Sikang Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Come with me to Sunshine City. You can stay a while, it'll make you smile, doing something worthwhile in Sunshine City. DZJC 747 kHz sa AM band ng inyong mga pihitan. Aksyon Radyo! Di kakaiso ng estasyon ti radyo, adumdumngeg kada kayo. Okay, padaanan nyo riti adumanen nya sumaron na bansa dariti commercial ti programa tayo with Attorney L. Rene Kidris Castro. Alas 3:04. Usapang pang kalusugan. Kadumet May niya. iCure Coffee. Kalusugan mo, protektado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Starwax, the #1 floor wax. Adaan waterproof formula. Sibukan man itinanom, nagsubliti sila pititatar. Star Wax. Kitang na to the max. Starwax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Ako po si Danilo Valera, taga Dolores Abra, 38 years old. Mataas po ang aking uric acid at hirap ako sa pagtulog sa gabi dahil sumasakit ang aking mga kasukasuan. Narinig ko sa radyo na magandang panlinis sa loob ng katawan ng iCure Capsule 750mg. 1 week pa lang
na akong gumagamit, umayos na ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi nung sinabayan ko ng pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. Kaya kayo mga kababayan ko, hindi kayo magsisisi sa pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. Maganda siyang panlinis ng katawan. Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Bagong taon, bagong milyon 2024. At narito ang mga proof of purchase of POP na pwede mong gamitin para sa iyong mga entries. 3 sachets of Pride Powder 40 grams or 1 pouch any size of Pride Powder or 1 wrapper of Pride Bar 400 grams or 2 wrappers of Pride Bar 100 grams any variant. 1 box of Star Wax Floor Wax any size, any variant. 1 box of White Rose Papaya Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30 ml or 1 pouch of Charm Fabcon any size, any variant. 1 wrapper of Shield Bath Soap 60 grams or 1 box of Shield Bath Soap any size, any variant. 2 sachets of Smart Dishwashing Liquid 50 ml or 1 pouch of Smart Dishwashing Liquid or 1 label wrapper of Smart Dishwashing Paste any size, any variant. 3 sachets of Unique Toothpaste 10 ml or 1 box of Unique Toothpaste any size, any variant. Sali na sa bagong taon, bagong milyon 2024. See posters or visit our Facebook page for details. Promo period is from January 7 to March 8, 2024 for DTI Fairtrade permit number FTEB 1826885 series of 2023. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed direct eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Magandang araw, ako si Sefa Galang, taga Cabugao, Ilocos Sur. Dati po akong nahihirapan sa pagtulog at hirap sa pagdumi. Inirepair po itong iCure 18-in-1 ng kaibigan ko at sa loob lang 3 araw na pag-inom ng iCure 18-in-1 ay bumalik ang aking magandang pagtulog at naging normal din ang aking pagdumi. Kaya salamat sa iCure 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Action! Radyo! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. San Miguel Pale Pilsen, sarap, laging kasama. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga,
Bago with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, wag wasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak, sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, pinito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Christian James, 22 years old at kasalukuyang naninirahan sa Rojas, Isabela. Nais ko lang ipabatid sa inyo ang bisa at kagalingang nakuha ko sa paggamit ng iCure products. Matagal ko nang dinadanas ang sakit na asma. At tuwing dadalahikin ako ng panghihina at hirap sa paghinga, kinakailangan ko pang gumamit ng mga inhaler para lamang maibsan ang ganitong uri ng sakit. Pero nang subukan kong gumamit ng mga produkto ni iCure, lalo na ang kanilang iCure Supreme Coffee, kasabay ang pag-inom ng iCure capsule, nabawasan na ang aking panghihina. Hindi ko na kailangan pang bumili at gumamit ng iba't ibang klaseng inhaler na kung susumahi talagang magastos. Kaya mga kababayan, bata man o matanda, well recommended ko ang produkto ni iCure, lalo tigit ang kanilang iCure Supreme Coffee at ang kanilang iCure capsule. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F Fulvic Minerals, food for the cell. Nasubukan ko kung minsan ako'y nasugatan na year dito sa aking balad. Ang ginawa ko po ay pinapatakaw lang ng Fulvic. Napakabilis maghilong ng sugat. Sa ramdam ko ay napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising, nakakapagtrabaho. Kung masyadad ko ngayon, ako'y nag-aaral pa si Palayan. Gusto ko rin po, 6 na patahan na tanggulang. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, in front Macdo, Bacara Road. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Kastan o Smart Iti Dishwashing Paste at a double tanggalin formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Bagong taon, bagong milyon 2024. At narito ang mga proof of purchase of POP na pwede mong gamitin para sa iyong mga entries. 3 sachets of Pride Powder 40 grams or 1 pouch any size of Pride Powder or 1 wrapper of Pride Bar 400 grams or 2 wrappers of Pride Bar 100 grams any variant. 1 box of Star Wax Floor Wax any size, any variant. 1 box of White Rose Papaya Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30 ml or 1 pouch of Charm Fabcon any size, any variant. 1 wrapper of Shield Bath Soap 60 grams or 1 box of Shield Bath Soap any size, any variant. 2 sachets of Smart Dishwashing Liquid 50 ml or 1 pouch of Smart Dishwashing Liquid or 1 label wrapper of Smart Dishwashing Paste any size, any variant. 3 sachets of Unique Toothpaste 10 ml or 1 box of Unique Toothpaste any size, any variant. Sali na sa bagong taon, bagong milyon 2024. See posters or visit our Facebook page for details. Promo period is from January 7 to March 8, 2024 for DTI Fairtrade permit number FTEB 182685 series of 2023. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pilit na ilabas mo. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Winner sa birit! Ilabas! Sa tropa, naging hit. Mag-beer call with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Aksyon! Radyo! Come with me to Sunshine City. You can stay a while, it'll make you smile, doing something worthwhile. In Sunshine
C 747 kHz sa AM band ng inyong mga pihitan. Aksyon Radyo! Di kakaiso ng estasyon ti radyo, adumdumngeg kada kayo. Benong kagilyan, dumdumingig kay pelam ti programa teo, si Kakentilinteg with our guest nga abogado, Attorney L. Rene Kedris Castro. Alas 3:16. Dating oras, kasaksalap na kayo ni Doc Herbal Coffee. Available 9-in-1 Insulin Plus and 21-in-1 with collagen and glutathione. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Usapang pang kalusugan, may iCure Coffee. Kalusugan mo, protektado. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Hintang na to the max. Starwax, the #1 floor wax. Adaan waterproof formula. Sibukan man itinanong, nagsubiti sila pititatar. Starwax, Starwax, wax. Hintang na to the max, max, max. Starwax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Nicole Artates, taga Santo Domingo, Ilocos Sur. May bukol ako sa likod, natakot ako magpa-opera. May nakapagrekomenda sa akin na gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Unang linggo pa lang ng paggamit ko ng iCure Capsule 750 mg. Naramdaman ko na ang aking kaginhawaan ng aking katawan. Kaya kayo, subukan nyo nang gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Maganda talaga siya. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Kakentilinteg. Okay, maraming salamat. Napakadaming komersyal ng programa po natin. Nagre-reklamo tuloy si Idol Angelito Garrido. Bidim ti komersyal yun. Nanayunan da kumapay. Tapno puro komersyal ti mangeg. Ay, apo ay alaga po bagado.
Actually, at nakaresibak ti may sapay at tay nga reaksyon. Ngayon, ibasa ko mga abogado dito may isang query ti panang intunar ko dito apo Axel Lando katulong nak ti may isang pamilya dito Batak City. Agsusweldoak iti 7,500 kada bulan. Dinamag ko ngamin ti amok nga babae numano ti kontribusyon ko ti SSS. Kuna nameten sa anak kon mabalin nga agmembro ta baketa kanuunayen. Titaweng ko nga 63. Kuna na apo abogado. Anya ti maibalakat ti kadetoy. Adda ka di age limit na ti agmembro iti SSS. Okay, sir. Age limit sa SSS. Actually, di ba yung age of dapat ito qualify to be covered by SSS, you have to have 10 years na service and you are already above 50 years old, if I remember it right. So, considering, di ba, yung retirement age kasi na 65. Yung retirement age, mandatory yan, or compulsory is 65, tama sir? But you have been optional retirement at age 60. So ngayon, ang tanong, ang age niya is 63? 60. Ayun. 60, Okay, 63, so, correct, oo 63. Oo nga. So at the age of 63, I think hindi na siya covered talaga. Oh. Okay, with that, hindi na. Kasi nga, di ba, yung retirement age nga natin is age 65. So, yung minimum na number of years na ikaw ay dapat nakapagserbisyo para you are pwede kang tumanggap ng SSS retirement benefits is dapat 10 years. So, how will you comply now the 10 years requirement if your age is already 62? Okay, yun lang naman. So, advice ko na lang siguro, ano siya, ano ba yung goal niya? Why is it that he's still looking after the having that, yung ating SSS benefits? Kasi as far as I can remember, pag yung, meron kasing, yan ang tawag dito, yung, when you talk about kasambahay law, kasi separate siya sa labor code yan yung ating mga kasambahay, kasi meron tayong kasambahay law. Parang yung ang requirement na kailangan mo siyang i-SSS if you are yung kanyang sahod is less than 5,000 naman. Depende kasi sa region kung saan siya it's probinsya or nasa city, ganon. So if I'm not particular with that, but then again, yung tanong lang niya na gusto nating sagutin, yun lang yung nakikita kong worry doon is that iba yung requirement for you to qualify under the SSS retirement benefit is you have to have served 10 years. So anong mako-complete yung 10 years? Yung mandatory or compulsory retirement and what that is provided under the SSS law is at age of 65. So hindi ka na pwede with that period. So saan niya saan ka na qualified ka nun, apo? Kapot the retirement age is 65. Saan niya qualified the age mo to become a member of the Social Security System? Lastly siguro dito apo bagadong reaksyon niya maawat tayo ti cellphone tayo. Apo abogado, manukad nga oras ti dapat duty mi no gwardiya. Subsobran summit dito pasaray 10, pasaray pekit di 12 hours na nga ag-duty, met compensation ko kunana dito. Okay, before we go to that, sir, gusto ko lang liwanagin doon sa kanyang tanong din na, di ba, meron akong nabanggit na kasambahay na 5,000 yung kanyang wage
a month, Mm-mm. okay? If the Mm-mm. domestic worker is receiving 5,000 and above per month, the domestic worker shall pay the proportionate share in the premium payments or contributions as provided for by law. So kung ikaw ay kung 5,000 above na yung kanyang sinasahod bilang isang kapasambahay, meron ng sharing. Okay, there is no proportionate sharing in the payment of your SSS. Meron ng employee share and employer share. Oho. Okay, so yun lang yung pero yung age kasi yung tinanong, kaya lang Age nabanggit fit ko ka kasi rod yun. when. At ako na Okay, kuna sir. lang arod ket tatatay. Di ba no i-connect ko ket dinamag na kanong amin ya employer na no mano iti share na damdamagin na siguro ta no manomet iti share na kumadye SSS Yung contribution. sahod nga niya is above 5,000. Mm-mm. Kasi kung above 5,000 yan, okay, meron ng sharing between the employer and the employee. Pero ang sa tingin ko naman sa edad niya, hindi na siya qualified. Kasi yun nga, how will she comply with the 10-year requirement, okay, of years of service? Kung 62 years old na siya, mandatory retirement or compulsory retirement with SSS is at age 65. Okay. Yung next, sir. Diti Ano na sumar yung next? diti sumaruno is security guardak attorney. Manukad nga oras ti dapat niya pa nag-duty. Tanod duma 10, 12 hours sakpeket din niya ag-duty. Awan summit niya min ti maya pang sukat kanya. Hindi, actually yan, sir, di ba? If you are extending beyond your 8-hour duty as prescribed by law, di ba? Kung yung 8-hour duty as prescribed by law, dapat entitled ka na for overtime pay. Okay, so ang tanong nyo kasi is, baka siguro yan yung, bakit sa amin isang araw lang yung aming bakasyon? Di ba? Yun din ang tanong ng karamihan ng mga nagtatrabaho sa pribadong institusyon or opisina. Ang ano kasi natin dyan, what the labor code prescribes is for private employment 48 hours kasi. Okay, the required is 48 hours, 24 hours na na leave. Okay? Yung ating pahinga is 24 hours lang, isang araw lang. Okay, yung hours that we need to complete in a week na magtrabaho tayo is 48 hours. So maganda na kung yung kumpanya ay nagbibigay ng 5 araw na trabaho at 2 days na bakasyon. Okay, so yun, kung you are working beyond that 8 hours, so you should be given an overtime pay. May overtime pay. Overtime pay. So, kaya lang kasi, when you talk about yung pag-render mo ng overtime, it still depends on you as the employee. Kasi dapat amenable ka rin doon. Hindi na yung pinupersa ka na lang. Unless there is an exigency of service. Meron kasing nilista ng batas kung kailan pwedeng yung employer magdikta na kailangan mong mag-render ng overtime. Okay, so yun, kung like exigency of service, wala kang kapalit, just like in your case. Okay, so pwede siya, pero pag ikaw naman na na employer, dapat tingnan mo rin yun na consideration sa iyong mga empleyado. Siguro kung kailangan mong magdagdag dahil kinukulang, kasi kung magbabayad ka ng overtime pay and it falls on a rest day, mga ganyan, mas malaki pang babayaran mo kaysa mag-hire ka ng bago. Kala kasi ng iba, it's because mas mainam mag-overtime pay ka na lang kaysa magdagdag ka ng additional employee. Pero if you look at it, syempre yung napoprovide ng isang empleyado ng in excess of the 8 hours, pagod na pagod yun. Okay, so you do not expect a good performance beyond that 8-hour period na kailangan niyang magtrabaho.
Okay, yun na lang ang isipin mo. Kasing ibang commercial establishments or offices, iniisip nila na hindi, extend na lang natin kaysa mag-hire pa tayo ng panibago kasi dagdag yan na gastos. Hindi. Okay, mas mapapagastos ka sa pag-allow ng overtime pay kasi nga mas malaki ang bayad pag overtime. Okay, sa bagay kahit yung employer kahit namet niya makainot no na duma, so we are guided by the explanation ni Apo Abogado El Rene Kid Castro. Apo Abogado, na madanon nete oras tayo o meten nagiti reactions. Dati ngamin ni attorney ni Engineer Larry Bisaydo Macder ko na naproboranen ti Centenarian Act of 2016 or amendment di Centenarian Act of 2016. Amin kadiag tawin itiag pangato makaawaten baka dagitin tuman indigent laingen ti kandan kunana Yes. and yes. Kaya nga I've yet to see a copy of the law, and hopefully wala namang kasing binabangkit. Dapat kasi pag nagkakaroon na sila ng press release, sinasabay na nila yung mga ganun na volatilya in the law. Huwag kasing for press release matters, tinatanggal nila yung nilalagay nilang subject to budget availability or the like. Dapat sinasabi na nila, hindi na yung sino-shortcut nila na meron na kayong ganito, matatanggap ang mga 80 years old above. Hindi dapat ganun lang. Dapat ibigay na rin nila yung ilang segundo lang naman yung babanggatin mo na this would only be it will be given to our mga centenarians provided they will comply with the requirements of the law. Like for example, ganon yung kanilang status in life, ganon. Dapat sa kanilang press release, dinadagdag na rin yun. Para yung mga tao na walang time to go over the law, at least yung summary man lang, captured na lahat doon sa sinabi nila. Kasi parang tuloy yan, nag-aaway kasi nga meron palang nakalagay doon na additional information na it will only be limited sa ating mga indigent. Okay? Indigent citizens. Okay? Okay, attorney, dapat may isang reaksyon kinagpesa na from Raymond Abara. Ang imdak sang gasat medyo naglapos dito yung oras. I will request our manager nga kisayan na dito commercial. Medyo commercial ti programa nakatid dagon ni commercial ta. Ado digiti inquiry reactions ket we could not accommodate them all, sayang kumadagito for their guidance and information, enlightenment kumadagito ngem saan nga ma-accommodate because of limited time. Apo Abogado, thank you very much once again ti panitedyo man ti oras para itiriyo ti programa tayo. At sabi ko mga po, digiti kami may basa ti reaksyon na kas kumakin ni Raymond, dispensary mo, gabuta awanin oras to yung nabatbati ti programa. Yes sir, rest assured, next time siguro ituloy na natin to sir. Tuloy natin to, so we will focus on the allowable deductions in the pay slip of an employee, private employee, kasi hindi natin na-discuss today. So, and we will also answer their questions sa next appearance natin. Okay, Raymond, so next Sunday, anam na ma-MDJ, asong batang to ni attorney, iti reaction mo, te inot kontulatan dito, iti idanon tito yung kwara. Maraming salamat, attorney. Thank you very much. Good afternoon po and God bless. Okay, thank you much sir and God bless to all. Okay, dito na po ti nakabuklang ti programa tayo. Maraming salamat. God bless. Thank you very much, Attorney El Rene Kidris Castro, our guest. Yan ni Engineer Nino K. Masqueta. Ito ika-action nyo, Action Rolando. Sika Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg? Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Action Radio iti sika Ken Tilinteg. Gaputa awan may laksid iti kawanam mo.